Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Amer from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ay yung May 17 to 23, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nag-likes, comments, sa mga nag-hype ng aking video. Salamat po. And sa mga nagpa-personal reading, sa mga subscriber, new subscriber, syempre, sa inyong lahat. God bless you all. Sa mga gustong magpa-personal reading, all the details is in description below or paki-message po ako sa Facebook. Pareho lang po ng pangalan dito at pareho ng picture. General reading tayo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan yung inyong isipan, vice versa. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Gawin yung guide yung mga warning, ha? Kuha tayo na iyong angel number this week para kay Libra. Show me. Uy, 77, no? Aba. Ano to? Ayun. Okay, meron kang 29, 33, 20, and 35. Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, and Aries. Baka connected ka sa kanila or magkakaroon ka na connection sa kanila. Okay, Libra. Magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel, sa isang babae. Pwedeng sa iba, ito is mas may edad sa'yo. Sa iba, pwedeng same kayo or mas bata sa'yo, ganyan. Pero iba dito, bahari ito is mas may edad sa'yo, no? Or pwede rin na nandun sa point na itong babae na ito is pipilitin mo siyang intindihin para mas magiging more understanding kapag dating sa kanya. Ganun ang mangyari sa iba, ha? And ang nakikita ko rin dito sa iyo is mga kasiyahan. Ako na nakikita. There's a luck, growth, achievement, and actually abundance yung iba, no? Kasi may abundance, ibig sabihin may shifting na magaganap o mangyayari sa iba. Pwede siya sa work, pwede siya sa profession, sa mga bagay na pwede isip. Halimbawa sa work is dahan-dahan na mas magiging busy ka o kaya naman magkakaroon ka ng mga overtime o kaya naman mas magiging panggabi ka, yung mga ganong sitwasyon na para mas maintindihan nyo, ina-explain ko sa inyo. O kaya baka bonus, di ba? O, di ba? And iba dito, isigit pa sa hiling nyo is darating. Congratulations, di ba? Wow, ang ganda naman. San ka? San ka, di ba? And nandito rin yung point na may mga outdoor situation, pwedeng may mga paglabas o baka iba sa inyo at the past week is may mga traveling situation, malayo man yan o malapit, or sa iba naman sa inyo is nandun yung point of may mga traveling na pag-uusapan or magaganap, malayo o malapit, or pwede rin na when it comes to traveling kasi pwede rin kasi siya sa halimbawa, dati matumal, ngayon mas magiging okay yung flow mo, yung mga ganun sitwasyon, no? Yun. And yung iba sa inyo, maybe you are na networking, nasa social media ka, or kaya pupuntahan ka na mataong lugar, o pwede nagtatrabaho ka sa mataong lugar. Sa iba sa inyo, may mga kilala ka na matataas na tao, o kaya is medyo sikat ka ata, sa iba sa inyo, sa larangan na meron ka, pwedeng na doon sa point, o baka pinag-uusapan ka talaga sa paligid mo, sa baryo mo, sa trabaho mo, pwedeng na doon sa point na yun, ano. May mga outdoor situation. Iba sa inyo, kayo in a public, no, halimbawa, teacher, doctor, healer, nurse, caregiver. Iniisip ko kasi kung ano yung kaigo. Yun, caregiver, teacher, mga ganyan. O kaya, you are nagsisilbi ka sa simbahan, mga servitude, alliance, yan, mga ganong situation, sa iba, sa inyo. And then also, is, may tao na gusto niya ng apology, or you want, na gusto mo mag-apology siya, vice versa. Basta there's an apology, or may tao na gusto na niya ng peace, no, pagdating dito sa situation na ito.
Nandun din yung point na magkakaroon ng stability this time. Ibig sabihin, may mga hardship or may mga pagnagdaanan ka, maybe na hindi naging maganda in the past o hindi naging okay, malaki man o maliit yan. Ngayon, because of the shifting, mas mapatatapos na yun, ano, sa iba sa inyo. Meron din ako nakikita na distance, pwedeng may tao in a distance ang kukontak sa'yo, kung nasa ibang lugar man siya, kung saang bansa man siya or lugar, ganyan, or ikaw ito sa kanya, sa iba naman sa inyo is may taong magkakaroon ng, kung halimbawa nagkaroon kayo ng distansya, siguro di sa mas magiging okay siya, no? Or sa iba dito, mas papanindigan nila na magkaroon na ng distance. Kasi may distance situation ako na nakikita, no? Baka may pagdistansya, o kaya naman may didistansya sa'yo or ikaw sa kanya, or sa iba is pwede kayo magkaroon ng peace of mind this time. Sa iba, may sasakyan. Hindi ko alam in what way yung sasakyan or vehicles, no? Pwedeng papagawa ka ba ng vehicles? May pag-uusapan ba kayo sa vehicles? Nagbebenta ka ba ng vehicles? Or kung bibili ka ba ng vehicles? Para basta may vehicles ako na nakikita dito o pag-uusap. Yun. Baka nakita ka ng mga repeating numbers, 1, 2, 2, 1. 7 is a ay, may 8 ko, oh. Taking a chance. Clarity. There's a fresh start. Sabi ko na nga ba, may shifting sa'yo eh. Hindi nga ako nagkamali. May fresh start na magaganap sa'yo, pagbabalik na iyong lakas ng loob. Magiging very creative ka daw this time. Siguro marami kang gagawin or mas magiging busy ka. Yan. Yung iba sa inyo is needed, ano, or magkakaroon ng pagbabago when it comes sa mga pananaw sa kinabukasan nyo. Or kinakailangan, no, na handun yung point of enlightenment, magkakaroon ng enlightenment, and pagbabalik ng strength. Also, the 8 kasi is abundance yan eh. Pero the 0 is the ending. Diba, puro kami ending, diba? The beginning, the ending. Diba? Pero 8 plus is 16. Ibig sabihin, beginning din yun. And 16 kasi ano siya, you need to keep moving to reach your goal talaga. Kaya handito na rin si fresh start. Yan ang sinasabi dito. Kung tignan mo, 3, 6, 7, 8. You have the 8, 1. Datlo yung 8 mo. 8, 8, 8. Ay, hindi pala. O, tama. Ito, 8, 8, 8. 6. 3, 6. Kung titignan ko ito, we have the 3, 3, 3, 3. Tapos meron din dito. Yun. Di may number to ha, ibig sabihin is something need to change when it comes sa'yo. Kasi ito na yung start fresh all, di ba? Kasi why? Ibibigay sa inyo yung wish come true mo. Uy, may darating na wish come true ka. Pero ang dito sa sitwasyon, may babaguhin ka eh. Yun ang sabi. And ibibigay niya yung hinihiling mo. O darating na siya. Taking initiative, chase, optimism, joy, communication, message. Good news is coming. Expression, high vibes. Work with what you have and it will get you place. Count your blessing and acknowledge your dear one. You will find inspiration and figure out, bulol si ate, a way forward. You might also be getting some good news soon. Uy, congrats! Ano kayang good news? Kasi mo ito, ano to, divine number to. Abundance. Diba sabi dito may ano ka, taking a chance and starting fresh and your wish will come true. Oh, congrats sa iyong ano, good news na makakamit. Baka yun yung hinihiling mo. Your energy. Iba sa inyo nahahatak kayo ng nakaraan. May sitwasyon na nahahatak pa kayo ng nakaraan. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito is meron ka mga naiisip na mga sitwasyon na siguro hindi ka makapaniwala, mga ganong sitwasyon. Yun ang nakikita ko. Parang you're reminiscing the past situation or may mga nare-reminiscing ka na tao o kaya yung mga
may namimiss ka, sa iba naman sa inyo, sa iba dito is may mga sitwasyon na naganap in the past na hindi ka makapaniwala. Yun. And then, nandun yung point din na nagkakaroon na ng acceptance sa inyo, sa iba sa inyo. Yun. When it comes sa yung energy, is ito yung pagbabalik ng iyong strength. No? Pag kumaga sabi ko, di ba kanina, merong shifting na happen into your life. Yan. Pagbabalik ng iyong strength, ang nakikita ko sa iyo, nandito yung point na nagkakaroon ng paggaang ng mga bagay o sitwasyon mo sa buhay. Ibig sabihin, kung dati is medyo sad ka o kaya is may mga feeling burden situation, this time is ang nakikita ko sa iyo dito is medyo mas magiging okay siya ngayon, no? Kaysa sa mga nakaraan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Andun din yung point na siguro may mga maaalala ka lang na mga good memories from the past situation, kung sino mang tao yan, sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Yung may hardship kasi na nagtapos or nalakpasan. Ganun. Yung sa iba naman sa inyo, when it comes sa yung energy, meron kang sitwasyon na magbibigay ka talaga ng hard work. Yun, parang para ma-achieve mo yun. Sana walang stress or problem yung iba. Sana walang ganun. O baka naalala nyo lang yung mga ganun the past. Sana walang mga challenge sa iba, ha? Tingnan natin parating. Parating kay Libra. Parating po kay Libra. Okay. Ay, lumabas na naman siya, oh. Pinasok ko to kanina, the Wheel of Fortune. Lumabas uli siya. Saan ka? Ibig sabihin, para sa'yo talaga siya. Diba? Ay, may something. Okay. Dito sa sitwasyon mo, parating sa iyo, ang nakikita ko, may mga unexpected situation na magaganap sa'yo. Sa iba dito, past na to eh. Kasi magkakaroon na ng recovery. Ibig sabihin, kung this is the past or sa iba is mangyayari pala, magkaroon ng struggle. Unexpected na may gulo. Ang dami kasi akong taong nakikita. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Pero unexpected siya. Pwedeng nahandun yung point din na mga unexpected of flow of emotion, itong sitwasyon, pwedeng pain, pwedeng may mga storm situation na hindi inasahan, na mga deep hurt, disappointment, mga intense sa iba dito lungkot, kalungkutan, may umiiyak, or sa iba is trauma ito, no? Or sa iba dito, this a loss situation. Maraming ibig sabihin ng loss, ha? Ipasok niyo yung sarili niyo. Andun yung, sa iba dito, depression, separation, heartache, o unhappiness, or pwedeng may mga hindi talaga pagkakasunduan, may mga hindi pagkakaunawaan related to a territorial, mga ganyang sitwasyon. Pwedeng yun na mangyayari pa lang sa iba, or sa iba is naganap na yun. Kasi there's a recovery situation din naman ako na nakita sa inyo. Parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is meron akong nakikita na, natural na sa'yo yun, no? Mga taong chismosa at chismoso man sila. Yun, lalaki man sila o babae yan. There's a gossip situation, handon din yung point na may mga cheating. Pagdating kasi sa cheating, hindi pwede siya sa kaibigan, pwede siya sa karelasyon, pwede siya sa mga kamag-anak, yan, pwede siya sa taong mas bata sa'yo, ganyan, pwede rin siya sa pinagtatrabahuhan mo. Kasi meron ako nakikita. Yun. And ang nakikita ko rin sa inyo is yung iba magiging busy kayo, no? Ang may tao
na makikipag-communicate sa'yo, lalaki. Sabi, kilala mo na siya, pero may babae kasi, no? Well, kung babae man siya o lalaki, yun. Yun, someone spying, maaring ikaw yung nag-spy or may tao nag-spy sa'yo. Sa iba sa inyo, para meron kayong pinag-aaralan, may inaaral ka ba? Nag-aaral ka ba? May pinag-aaralan ka ba? Or may mga nini-research ka ba? Or maybe nasa social media ka lang din, ano? Pwedeng doon sa point na yun. Tulad ng sinabi ko kanina, baka nasa social media ka. May mga bagong opportunity na parating sa iyo. Yun ang sabi dito. Iba dito traveling to. Also, there's a good news, achievement, abundance. Merong makikipag-reconciliation sa'yo. Ibig sabihin, is kung nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan in the past or basta may reconciliation. Pwedeng magkaroon ng pag-uusap or reconciliation, ganyan. Ang hindi ko lang maintindihan dito kasi may tao dito na gusto man ng revenge. Sana hindi kayo yun, ha? Pero may tao ko nakikita na gusto niya ng revenge. Yun ang nakikita ko dito. Pero may taong galit, ano? Mag-ingat kayo, ha? Yung mga nagta-travel dyan, yung mga nag-aano sa vehicle, sumasakay o nagda-drive, ingat kayo. Dapat iwasan. Ikaw o pamilya mo. Basta malapit sa iyo. Dapat iwasan ni Libra. Ay, parating din pala sa'yo dito, nakalimutan ko. Ano ko ha, parating sa'yo dito, di ba sabi ko sa'yo, may luck ka. Yes, magkakaroon din kasi ng improvement when it comes sa finances mo, tapos may hardship na matatapos. May ending or may completion. Handun din yung point na parating sa iyo is baka may mga time daw na manakit yung bandang tiyan mo, ikaw or someone who's connected sa'yo. Hindi ko alam kung may sakit, sisikmurain, kakabagan, kung may menstruation ka, baka yun, lalaki, nagkakamensa ba yung lalaki? Pwede rin, di ba? Kasi mga lalaki, sumpungin din mga yan eh. O, di ba? Siniraan pa talaga yung mga lalaki, di ba? Si ate talaga salbahe. Basta kung ano man yan, may mga pananakit ng bandang gitna ng katawan or yan. Ingat kayo. Pagdating sa dapat mong iwasan mo, syempre mga conflict, yung mga puot, galit, katamaran, iwasan mo yan. Yung maistagnan ka, kung may mga bagay na kailangang ayusin at maiaayos pa, why not, diba? Bagay man yan o tao o sitwasyon, ha? And then, handito rin yung point na iwasan mo yung mag-doubt ka sa sarili mo, yung magkaroon ka ng self-doubt, pagsisihan mo yung mga naganap o nangyari, kasi ang point kasi doon is you need to learn. Learning kasi yun, no? Yan, huwag ka magsisisi sa mga naganap. Nangyari yun kasi may dapat kang matutunan. Pero kung nangyari yon tapos hindi ka natuto, kasalanan mo na yon, di ba? Iwasan mo yung mga sitwasyon na pwedeng ma-disappointment ka at mahatak ka ng nakaraan, yung iba sa inyo, ha? At mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo rin, syempre, yung hindi ka maghigpit when it comes sa iyo, sa sarili mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kahit sa pera, kahit sa connection, basta kailangan mo daw na pagkip kung saan niya nangangailangan na huwag kang magstay to loneliness and feeling lost, no? Kung may mga bagay na kailangan ng withdraw, alisin, i-let go, gawin mo, di ba? You need to learn to grow. Yun, be creative ang sinasabi. Kumbaga, doon yung point na mag-explore ka na, mag-forward ka sa mga plano mo, i-progress yung mga dapat i-progress na, ilaya mo yung sarili mo, be adventurous and take it action. No, andun yung point na yon. And then, iwasan mo yung pwede makapagpa-blockade sa'yo at makapag-prostrate ng buhay mo. Tingnan natin ang love, kapatid, magulang kapatid,
kaibigan, pamilya, kung sino man itong love ni Libra. Ay. Love. Okay, when it comes sa love, paluga. Okay, pagdating sa love, kung single ka, iba dito, ano to family related. Kung single ka, you need to be aware. Kasi dito is either nakakausap mo na siya or talagang nabigo ka sa kanya or pwedeng nalilito yung iba, pero mag-ingat ka, huwag kang magmamadali. Dito kasi sa nakikita ko dito, iba dito mas bata to sa inyo, no? Isa or dalawa man siya, kung ilan man siya, no? Na parang nalilito ka ata yung iba, no? Sa nakita ko dito, mag-ingat ka kasi itong nakikita ko hindi siya, itong energy na nakuha ko, hindi siya honest pagdating sa iyo. Baka naman ikaw rin naman ito, di ba? Wag naman sana. Yun. Basta, trust your intuition to make a decisions right. Be patient to make a choices. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, you give your all. You give your all. Binigay mo siya, tinulungan mo siya, inaruga mo siya, inintindi mo siya, pinahalagahan mo siya, no? Doon yung point na yun, no? Sa nakita ko dito. As in, kaso yung tao na to kasi, or vice versa, masyado siyang naging malihim pagdating sa iyo. Hanggang nagkaroon ng pagsisinungaling, nag-lie, dishonest, nag-betray talaga, ng loko ng babae ng lalaki. As in, naging option ka, no, na doon sa point hanggang sa nagkaroon ng separation. Pero ang nakikita ko dito, gusto pa rin niya ng connection sa iyo. O sa iyo hindi na. Pinigilan. O, diba? Minsan may pagkamasama rin si ate, no? Kasi over na, hello. Wala kayo dyan. Wala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo. Well, sa inyo naman, buhay nyo naman yan. Kung kayo naman is may third-party relationship, oo. Alam mo nga, actually, alam mo. At maaring, iba dito, kayo yung gumagawa nito. Or ikaw yung third party, pwedeng nando sa point na yun. Oo, meron. May pagsisinungaling. Pero nasa sa inyo na to. Kasi iba dito parang naghihintay Parang still waiting, naghihintay na. Andun din kasi yung pagpapahalaga. Parang hinahabaan niya pa yung pasensya niya or naghihintay lang siya ng tamang panahon, pagkakataon, kung ano man yan. Or pwede rin naman may perong pinagkakaabalahan na rin ang bawat isa sa iba ganun, no? And then kung kayo naman, well, it's your choice. Diba? Tandaan mo palagi, the choices is always available is in yours, no? Ikaw at ikaw ang pipili ng tadhana mo. Kaya walang pwedeng kang sisihin kundi yung sarili mo kasi ang the final decision is ikaw. Diba? Tsaka huwag mo rin sasabihin na naging masama ka dahil sa kapartner mo kasi the final choice is ikaw pa rin, no? Yun. Kasi may nakita ako na na naging yung sabi niya, paano po madam kapag naging masama ako ng dahil sa kanya? Well, it's your choice. Pinili mo maging masama, sabi ko ganun. Hindi mo dapat sisihin siya. Porkit naging masama siya or masama siya, kailangan mo na rin maging masama. Pinili mo yun. Sinabi ko sa kanya yun sa comment, pinili mo yun. Choice mo yun. Hindi mo siya pwedeng sisihin. Sabi ko ganun. Yun. Well, nasa sa inyo pa rin yun Okay, kung wala naman kayong third-party relationship, no? Dito sa sitwasyon, hindi ko alam, siguro mga anniversary nyo, may mga celebration, mansary, or may mga wedding celebration, or may mga pupuntahan kayo, may mga isi-celebrate or parties event kasi ako nakikita dito. Pero ang nakikita ko dito is may konting frustration sa iba na darating. May maikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka na sitwasyon. Alam mo, sa connection na to, something hiding. Hindi ko alam. Sa part mo or sa part niya, basta mayroong hinahide yung isa. As in, meron. At alam ko, nararamdaman mo yun. Alam ko. Darating yung time, magkakaroon ng revelation. Darating yung time, malalaman mo ang iba sa inyo sa isang text message
or by letter. Winarning yan, binigyan ng tip. Naku, mag-iingat na yung iba dyan. Sabay ganyan. Pero nasa inyo pa rin yan. Pero basta may merong something. Hindi ko alam kung ano, baka hindi naman kasi importante, kaya hindi na rin naman niya sinasabi. Pero dito kasi sa sitwasyon na to, may ganun. Money. Baka hindi nyo naman energy yon, no? Huwag kayo masyado magpa-apekto. Okay. Okay, pagdating sa iyong money, sa money mo, ang nakikita ko sa iyo hindi ka money and trabaho to, hindi ko nakikita yung stability niya. Siguro is merong mga situation na pinagkagastusan talaga, no? Sa nakikita ko dito. Pwede rin naman na nagiging matumal yung trabaho nyo, ganyan. O kaya is marami kayong rest day, holiday. Kaya ang nakikita ko na pwedeng result is hindi rin siya maganda. But you will receive. Pero hindi siya malaki, pero may marireceive ka. Yun ang sinasabi naman dito, no? May mga biglaang kaganapan din kasi ako nakikita. Andun din yung point na may mga nag-failed o may failure situation. Ako, alam mo ba na magkakaroon ka daw ng disappointment either sa kasamahan mo sa trabaho mo or connected ang pera. Magkakaroon ka ng disappointment. Kaya mag-ingat kayo pagdating sa pera. May tao din na may lihim. Hindi ko alam in what way. Pwede nagsisinungaling, pwedeng naglilihim pagdating sa'yo, or basta may ganon. Ako nakikita. Sa iba naman sa inyo is may bata, mas bata sa inyo, baka kumonek siya sa'yo dahil wala siyang pera, humihingi siya ng tulong, or tutulungan mo siya, or vice versa, mga ganyan. Basta may mas batang tao akong nakikita dito eh. Yun. Pwedeng ko-connect yun sa'yo. Connected ang kaperahan. O trabaho man siya sa iba. Kasi money and trabaho. Sa iba dito, may mga darating na, na partnership, collaboration, ganyan. May mga dealing na magaganap o mangyayari. Pero kung may makipag-deal sa'yo, marami klaseng ibig sabihin ng dealing ha. Pwedeng dealing na yung tao na yung sinungaling siya, di ba? Bigla ang dealing, tapos mangungutang lang pa. Asaklap, di ba? Yung mga ganun sitwasyon. Basta na, decision mo na yan. Arigato naman, God bless.